Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat. Ako si Fidel, 30 anyos na ngayon, tubong Capiz pero kasalukuyang naninirahan dito sa Bago Bantay, Quezon City. Isa ako sa loyal listeners ninyo at kaya ako sumulat ay para magbahagi rin ng aking kwento sa Papa Dudut YouTube channel, kung saan ay isa ako sa inyong mga subscribers. Papa Dudut, umpisahan ko po ang istorya ng buhay ko noong magkaroon ng matinding pagsubok ang pamilya namin. Sa pagkakatanda ko po ay 7 taong gulang pa lamang ako nung tuluyang nagkawatak-watak ang pamilya namin. Naghiwalay noon ang mga magulang ko at iniwan nila kaming magkakapatid. Dahil doon ay nagkahiwa-hiwalay din kaming magkakapatid. Sa kabilang banda, ang kapatid kong si Kuya Dodong ang naging kasama ko noon sa buhay at siya ang tumayong guardian ko. Pero isang araw may binalita siya sa akin na siyang nagpalungkot ng husto sa akin. Kuya, saan po kayo pupunta? Pupuntahan niyo po ba sina mama at papa? Kailan po pala sila babalik sa bahay? Inosenteng tanong ko sa aking nakatatandang kapatid noon. 7 years old ako noon at hindi ako aware kung ano nga ba ang katotohanang nangyari sa aking pamilya, kung bakit nagkawatak-watak kami. Fidel, paano ko ba sasabihin to sa iyo? Ganito kasi yon. Sina mama at papa, hindi na sila babalik pa dito. Sinusubukang ipaliwanag ni Kuya Dodong sa akin ang lahat. Pero bakit po? Tanong ko pa sa kanya. Huminga ng malalim si Kuya. Alam ko na sa utak niya na naghahanap siya ng akmang salitang maintindihan ko. Hiwalay na kasi sina mama at papa. Hindi na sila babalik. Iniwan na nila tayo. Pagtatapat niya sa akin. Hindi na po sila babalik. Kuya, bakit po nila tayo iniwan? Patuloy pa rin ako sa pagtanong sa kanya. At dahil sa nami-miss ko na ang aming mga magulang, ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan ng kapatid ko. Agad naman akong inalo ni Kuya Dodong, huwag ka nang umiyak Fidel. Kuya, puntahan mo naman sina mama at papa. Sabihin niyo po sa kanila na umuwi na sila. Pakiusap ko sa kanya noon habang umiiyak. Kung pwede lang sana, kaso hindi na. Si Papa, nilayasan na tayo. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Si Mama naman, tinakwil na niya tayo. Fidel, gustuhin ko mang ibalik sila dito kaso ayaw na nila. Wala na tayong magagawa pa dun. Sa puntong iyon ay nakita ko na rin ang kapatid ko na lumuluha, pero agad niya rin itong pinunasan. At mas pinili pa rin niyang magpakatatag. Kuya, saan po kayo pupunta? Isasama po ba ako? Tanong ko pa sa kanya. Huminga muna ng malalim si Kuya Dodong bago niya sinagot ang tanong ko. Hindi kita masasama. Malayo ang pupuntahan ko. Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan kong gawin yon para mabuhay tayong dalawa. Pero paano na po ako? Ako lang po ba ang may iwan dito sa bahay? Nag-aalala kong wika sa kanya. Hindi Fidel.
kilala mo ba si Aling Feli? Yung may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay natin? Sa kanya muna kita dadalhin. Siya muna at yung asawa niya ang mag-aalaga muna sa'yo habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Hindi ka nila sasaktan. Paniniguro niya sa akin. Kuya, ayaw ko po. Gusto ko pong sumama sa inyo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hindi talaga pwede, Fidel. Dito ka lang. Mas mahalagaan ka nina Aling Feli kesa ako. Huwag kang mag-alala. Dadalawin pa rin naman kita. Yon ang tila pangako niya sa akin. Pasensya ka na, Fidel. Sa totoo lang ay ayaw kitang iwanan. Kasi ikaw na lang ang natitirang kapatid ko na kasama ko. Kaso'y kailangan kong umalis para din sa'yo to. Malas kasi tayo sa mga magulang eh. Kung iba lang sana ang naging mga magulang natin, hindi mangyayari sa atin to. Pagpapatuloy pa niya. Tila may sama siya ng loob kina mama at papa. At yun nga, Papa Dudut. Umalis noon si Kuya Dodong papunta ng Maynila para makapagtrabaho. Pero pagkatapos noon ay nawala na kami ng komunikasyon. At dahil sa mag-isa lamang ako noon ay napilitan na akong mamuhay ng walang kapatid na tumutulong sa akin. At sa murang edad ay nagtrabaho na ako. Nakikigapas ako at nakikikopra sa may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin. Na siya ring kumupkop sa akin. At bilang kabayaran, pinag-aral nila ako noon at kinalaunan ay dinala nila ako sa Cebu para doon na manirahan. Samantala nang sumapit na ako ng hustong gulang, ay pinag-aral nila ako ng vocational course na welding sa TESDA. At natapos ko yon. Pero gusto ko noong makatungtong ng kolehiyo, kaya nag-ipon ako para mag-aral ako. Kaya nagsimula na rin akong magtrabaho sa Cebu. Naging helper ako sa tindahan ng animal feeds. Pero nang malulugi na yon, tinulungan ko noon ng amo ko at pinahiram ko sa kanya yung mga naipon ko noon. Hanggang sa isang araw isang oportunidad ang dumating noon sa buhay ko. Nga pala, may balita ka na ba sa Kuya Dodong mo? Tanong sa akin ni Aling Celia, amo ko at may-ari ng tindahan ng animal feeds na pinagtatrabahuhan ko. Opo, tinawagan ko po yung pinsan kong nasa Maynila. Nandun po pala tumutuloy pansamantala si Kuya. Ayun, nagkumustahan kami. Balak daw po niyang umuwi ng probinsya sa susunod na buwan. Kwento ko sa aking amo. Buti naman at natuntun mo na ulit siya. Yang kuya mo kasi, bigla na lang nawawala tapos bigla ring lilitaw. Masaya niyang wika sa akin. Kung saan-saan po kasi nagtrabaho si kuya kaya madalas nawawalan ako ng balita sa kanya. Dagdag ko naman. Wala ka bang balak na magtrabaho sa Maynila? Usisa naman sa akin ni Aling Celia habang sinasalansan ko ang mga sako-sakong animal feeds. Meron din naman po, kaso ayaw ko lang po makipagsapalaran na kakaunti lang ang hawak kong pera. Tugon ko. At saka wag ka munang pumunta ng Maynila. Mawawalan ako ng helper at kasosyo na rin sa negosyo. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Samantala ilang minuto ang lumipas noon ay dumating si Mang Ador. Isa sa mga suki namin at may-ari ng pinakamalaking manukan sa barangay namin. Mang Ador, kumusta na po kayo? Bati ko sa aming loyal customer. Heto ayos naman. Mas lumiliksi ako ngayon. Sagot niya sa akin. Siya nga pala, katulad ng dati kailangan ko ng feeds para sa mga manok ko. Natuwa naman si Aling Celia dahil sigurado siyang marami ang bibilhin ni Mang Ador. Naku, tamang-tama Mang Ador. Kararating lang po ng mga chicken feeds namin. Bagong bago. Ilan ang kailangan ninyo? Dating gawi Aling Celia. Sagot ng aming loyal customer. Samantala si Aling Celia na ang kumuha ng mga order ni Mang Ador. Sa stockroom kasama niya ang isa pa niyang tauhan. Habang ako naman ay naiwan para i-entertain si Mang Ador. Fidel,
Magkano bang pinapasweldo sa'yo ni Aling Celia? Tanong niya sa akin. 200 po kada araw pero kasi nagpautang po ako kay Aling Celia para hindi malugi ang tindahan niya. Sagot ko naman kay Mang Ador. Talaga? Ibig sabihin niyan kasosyo ka na niya ngayon. Tumango naman ako bilang sagot sa kanyang tanong. Gano'n na nga po, sabi ko pa sa kanya. Teka, di ba marunong ka mag-welding? Maya-maya pag-iiban niya ng topic sa akin. Opo, ang totoo po niyan tapos ako ng welding course sa TESDA. May experience na rin po ako sa pagwe-welding. Bakit niyo po pala naitanong? Agad namang nagsalita si Mang Ador. May aalok ako sa iyong trabaho. Magwe-welder ka sa kumpare ko. Dagdag kita rin to sa'yo, no? Ano gusto mo? Tanong niya. Siyempre naman po, Mang Ador. Kailangan ko rin pong kumita ng malaki kasi gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Agad kong tugon sa kanya. Di tamang tama pala. Sige, ihanda mo mamaya ang sarili mo. Pagkatapos ng trabaho mo kay Celia, sasamahan kita mamaya at ipapakilala sa kumpare ko. Yun naman ang naging pangako ni Mang Ador sa akin. At yun nga, Papa Dudut. Marami akong naging sideline noon at isa na nga ang pagwe-welding. Sinikap kong makaipon ng pera para matupad ko noon ang mga pangarap ko. At hindi naman ako nabigo dahil malaki rin ang naipon ko. Samantala'y lumipas pa ang ilang buwan, nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook si Kira. Isang single mom. Agad niyang nahuli ang puso't atensyon ko dahil bukod sa maganda siya, ay napakabait niya. At swak na swak ang personality naming dalawa. Hanggang sa magpasyahan naming mag-meet kami ng personal. At simula noon ay naging tuloy-tuloy na ang komunikasyon namin. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon na kami ng relasyon ni Kira. Sa kabilang banda, isinama ako noon ni Kira sa kanyang probinsya sa Tugigaraw para ipakilala sa kanyang ina. Ngunit kinabahan talaga ako ng todo ng personal ko na siyang makaharap. Seryoso siya, para bang hindi siya masaya na makita ako. Pero kahit na ganoon ay sinubukan pa rin akong i-entertain. Ngunit nang umalis saglit si Kira at kaming dalawa lang ng mama niya ang magkaharap, ay may tinanong siya sa akin. Ano naman ang naging reaksyon mo nang malaman mong dalagang ina si Kira? Mabilis naman akong sumagot sa kanyang tanong. Wala lang po. Tanggap ko naman po kasi ang sitwasyon ni Kira. Talaga? Tanggap mo pati ang anak niya? Panunubok niya sa akin. Opo tita, tanggap ko po hindi lang si Kira, kundi pati na rin ang anak niya. Paniniguro ko. Ngunit hindi pa siya tumigil sa pag-usisa sa akin. Gaano mo kamahal ang anak ko? Sigurado na po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko po siya. Ang totoo niyan mahal ko po ang anak ninyo higit pa sa buhay ko. Seryoso at paninindigan ko po ang sinabi ko sa kanya. Fidel, alam mo naman siguro ang pinagdaanan ng anak ko. Sobra akong nasaktan nang makita ko siyang halos mamatay na dahil sa sobrang pighati na ginawa sa kanya ng ex niya. Mahal ko ang anak ko at ayaw ko na masaktan siyang muli. Kaya kung hindi ka rin seryoso sa kanya mas mabuting hiwalayan mo na lamang siya. Tila ayaw maniwala ng mama ni Kira na seryoso ako sa kanyang anak. Seryoso po talaga ako sa anak ninyo. At ngayon din po ay sa harapan ninyo, sinusumpa ko po na kahit kailan, hindi ko po iiwanan ang anak ninyo. Hindi po katulad ng ex niya kasi may paninindigan po ako. At yon ay ang maging mabuting asawa kay Kira at mabuting ama kay Joshua. Pangungumbinsi ko sa kanya. Sa huli ay huminga ng malalim ang matanda. Sana wag mong balihin yung mga binitawan mong salita ngayon, sabi pa niya sa akin. Mamayang kaunti nang bumalik na si Kira ay muling nagtanong ulit sa akin ang mama ng girlfriend ko. Ano na ang plano ninyong dalawa? Ikaw Fidel, ano ang plano mo para sa anak ko?
Pakakasalan ko po si Kira. Nag-usap na po kami ng anak ninyo tungkol doon. Inform ko sa matanda. Pero ma, hindi pa po sa ngayon kasi mag-iipon pa lang kami ni Fidel para sa kasal sa simbahan. Dagdag naman ni Kira sa kanyang ina. Huwag nyo nang pagkagastusan pa ang kasal ninyo. Kahit sa West na lang kayo ikasal. Ang mahalaga ay kasal kayo, hindi yung live-in lang. Kira, kapag nag-live-in lang kayo, ikaw rin ang lugi. Isipin mo paano na lamang kung maglukuyang si Fidel. Wala kang laban. Iiwan ka lang niya ng basta-basta. Paliwanag ng mama ni Kira sa kanyang anak. Tita, hindi ko po gagawin yon sa kanya. Paniniguro ko. Ngunit hindi talaga siya kumbinsido sa aking mga sinabi noon. Huwag kang magsalita ng tapos, Fidel. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa darating na panahon. Aniya. Ma, pakakasalan po ako ni Fidel. Nangako po siya sa akin. Hindi niya po babaliin ang pangako niyang yun. Kaya wag na po kayong mangamba pa. Pangungumbinsi ni Kira sa kanyang ina. Agad ko namang sinugundahan. Tama po ang anak ninyo, tita. Muling bumaling sa akin ang matanda. Ikaw, Fidel, aasahan ko yung mga sinabi mo. Sana lang talaga huwag kang tumulad kay Jeff na puro pangako lang sa anak ko. Pagtitiwala lang po ang hinihingi ko sa inyo, tita. Yun ang naging pakiusap ko sa ina ng girlfriend ko. Papadudot minahal ko si Kira ng buong puso. Tinanggap ko ang nakaraan niya at minahal ko rin ang kanyang anak at tinuring kong parang sarili kong kadugo. Simula noon ay nagsama na kami, nagtrabaho din ako sa Tugigaraw para makaipon para sa kasal namin, papadudot. Naging masaya naman ang unang 6 na buwang pagsasama namin. Punong-puno kami ng pagmamahalan. Kaya nga nung mga panahong yon ay sobra ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil alam kong binigay niya sa akin ang tamang babae. Pinangako ko rin sa sarili ko. Nagagawa ako ng paraan para hindi mangyari sa amin ni Kira ang nangyari noon sa pamilya ko. Papadudot. Sa unang 6 na buwan naming pagsasama ni Kira ay naging maayos naman ang lahat. Pero paglipas pa ng ilang buwan ay doon na lumabas ang problema sa aming relasyon. Naging selosa at sobrang mapaghinala si Kira. Habang ako naman ay sobrang na-stress noon sa trabaho pati na rin sa bahay. Isang gabi habang patulog na kami ni Kira ay biglang naglambing siya sa akin. 1 linggo na tayong hindi. Alam mo na, Fidel, pwede ba? Tanong niya sa akin patungkol sa request niya na pagsisiping. Gusto ko man sana siyang paligayahin pero ng gabing yon ay pagod na ako at para akong magkakasakit. Pwede bang sa susunod na lang? Pagod na kasi ako Katwiran ko sa kanya. Oras ng pagkasabi ko noon ay nawala ang paglalambing kay Kira at napalitan niyo ng inis at disappointment. Pagod? Bakit? Napagod ka ba sa pakikipagromansa mo sa ibang babae? Ano naman niyang sinasabi mo ha? Nagsisimula ka na naman. Nairat akong wika sa kanya. Magtapat ka nga sa akin. May ibang babae ka, di ba? Ano? Sumagot ka. Magsisimula na naman siyang maging hysterical noon. Alam mo, punong-puno na ako sa'yo. Hindi lang kita nasipingan, ganyan ka na. Sa puntong yon ay naggalit na ako sa kanya. Bakit nga ba ayaw mo akong sipingan? Kumpronta niya sa akin. Kira naman, maawa ka naman sa akin. Pagod ako dahil sa trabaho. Nag-overtime ako kanina. Gusto mo ba akong patayin? Ngunit hindi sapat ang paliwanag ko sa kanya. Pagod sa trabaho. Huwag mo akong lokohin. Isipin mo, mambababae pa ba ako samantalang ikaw pa lang nakakapagod na. Nakakapagod nang magpaliwanag pa sa'yo. Sarkastikong sagot ko sa kanya. Hindi ko naman gustong magselos Kaso ganyan din kasi ang ginawa sa akin ni Jeff. Palagi siyang umuuwi ng late tapos unti-unti na siyang nanlalamig sa akin. Parang ikaw. Madalas din niyang kinakatwira na pagod siya sa trabaho. Pero ano,
may ibang babae pala siya. Pag-amin niya sa akin. Sa totoo lang ay nagsasawa na ako dyan sa kapraningan mo. Sawa na ako sa pagsiselos mong wala namang basihan. Palagi na lang tayong nagtatalo. Gabi-gabi. Wala kang pinatawad. Heto Kira, kung gusto mo, pumunta ka doon sa pinagtatrabahuhan ko at magtanong-tanong ka sa mga kasamahan ko kung may kabit ba ako o wala para matigil ka na dyan sa kapraningan mo. Naiinis kong wika kay Kira. Sabay bangon sa aming kama at doon na lamang ako natulog noon sa sofa sa sala. Papadudot, masyadong silosa si Kira. Lahat na lang ng taong lumalapit sa akin, mapababae o lalaki, ay pinagseselosan niya. Nung una ay pinagpapasensyahan ko lang siya dahil naiintindihan ko kung bakit siya ganon. Meron na kasi siyang naloko noon. Pero kahit na hindi ako gumagawa ng masama ay pinag-iisipan niya ako ng masama. Kaya dumating din ako sa puntong sumabog na ako na parang bulkan. Bakit ngayon ka lang? Tingnan mo yung oras 11:00 na ng gabi. Di ba hanggang 6:00 lang ang pasok mo? Tanong sa akin ni Kira, isang gabi nang malate ako sa pag-uwi dahil sa overtime sa trabaho. Samantala ay sinagot ko siya na nag-OT nga ako sa trabaho. Pero hindi niya ako pinaniwalaan dahil umiiral na noon ang kapraningan niya. Palagi na lang yan ang kinakatwiran mo sa akin. Puro ka na lang overtime. Dahil dyan sa kaka-overtime mo sa trabaho ay nawawalan ka na ng panahon sa akin. Reklamo niya. Ginagawa ko to para may maipalamon ako sa inyo. Katwiran ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Pag-akusapan niya sa akin. O maaring hindi pa kita nahuhuli sa akto. Pero alam kong niloloko mo ko. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na siya. At ano naman ang patunay mo dyan? Ano? Sumagot ka. Wala kang maipakitang ebidensya na nangangaliwa ko sa iyo. Nung kinausap mo yung mga kasamahan ko, ano? Minapala ka ba? Wala. Madumi lang kasi masyado ang isipan mo. Kaya ka naprapraning ng ganyan. Ang wika ko. Sino si Tina? Diretsang tanong niya sa akin. Teka, pinagseselosa mo si Tina? Mas matanda pa nga siya sa mama mo eh. Balik ko sa kanya. Ngunit patuloy lamang si Kira sa pag-akusa sa akin. Ano bang meron dun sa matandang yon ha, na wala sa akin? Hirit pa niya. Sa puntong yon papadudot ay napiko na ako kay Kira. Nasa katinuan pa ba ang pag-iisip mo ha Kira? Lahat na lang yata ng taong lumapit sa akin ay pinagseselosan mo. Nung una pinagselosan mo yung pinsang kong babae. Tapos yung tindera na si Aling Hasmin. Pati nga tita ko pinagselosan mo na. Pati yata yung si paring Manny pinagselosan mo din. Tapos ngayon si Tina na nagbebenta lang ng sigarilyo. Kira naman. Alam mo, para matahimik ka na, heto sasabihin ko sa'yo. Hindi kita niloloko. Wala akong kabit. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Paniniguro ko sa kanya pero mukhang baliwala yon kapag sinumpong na ng kapraningan si Kira. Wala akong tiwala sa iyo. Wala akong tiwala sa inyong mga lalaki. Pare-pareho lang kayo. Nagpatuloy lamang siya sa pag-aakusa sa akin. Sa puntong iyon ay sumabog na ako sa galit. Kira, tama na. Huwag mo kong ipare sa mga lalaki ng loko sa iyo. Hindi ako manloloko. Hindi kita kinakaliwa. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo yun ha? Nanatili lamang si Kirang walang kibo at lumuluha. Marahil nagulat siya nang magalit na ako ng husto sa kapraningan niya. Samantala'y muli ako nagpatuloy. Kira, tumigil ka na sa walang kakwenta-kwenta mong pagsiselos. Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin? Kasi ako'y sawang-sawa na. Palagi na lang tayong nag-aaway. Palagi mo rin akong sinasaktan. Pasalamat ka at nakakapagtimpi pa ako at hindi kita pinagbubuhatan ng kamay. Pero Kira, punong-puno na ako. Ngayon kung walang tiwala ka sa akin, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi mo ako mahal.
Kaya lang ako ganito kasi mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Pasigaw na katwiran niya sa akin. Pero dahil dyan sa ginawa mo, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Ang pangontra ko naman. At dahil sa pikon na ako na ang nagpasyang umalis. Mabilis ako nag-impake ng aking mga gamit habang si Kira ay hysterical na pinipigilan ako sa aking ginagawa. Hindi ka alis ng bahay, Fidel, hindi. Tama na, Kira. Punding-pundi na ako sa ingay ng bibig mo. Sawang-sawa na ako sa mga pananakit mo sa akin. Kung hindi mo ko kayang pagkatiwalaan ay maghiwalay na lang tayo. Pagtatapos ko. Papadudot iniwan ko noon si Kira dahil punong-puno na ako. Bumalik ako ng Maynila para mamuhay ng tahimik. Pero aaminin ko na may espesyal pa akong nararamdaman para sa ex-girlfriend ko. Samantala ay maraming pangyayari ang hindi ko inaasahan na dumating sa akin. Tulad na lamang ng panloloko sa akin ng isang inakala kong kaibigan sa Facebook. Pagkatapos ko siyang pautangin ay katakot-takot na paninira ang inabot ko sa Facebook. Nandyan din yung tinulungan ko ring pag-aralin ng isang kaibigan pero sa huli ay maloloko din pala ako. Pero kahit na ganoon ay hindi na ako nagtanim pa ng galit sa mga yon at sa halip ay pinagpasa Diyos ko na lamang sila. Sa kabilang banda ay muli akong bumalik noon sa Tugigaraw para bisitahin sina Kira at ang anak niya. Fidel, anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya sa akin nang madatnan niya ako sa bahay ng kanyang ina. Dinadalaw ko lang si Joshua at saka pinapasok ako ng mama mo. Yun nga lang umalis siya. Anong kailangan mo? Seryoso pa niyang tanong sa akin. Namimiss ko lang kasi si Joshua. Alam mo naman na napamahal na sa akin yung batang yan. Kumusta ka na? Maayos naman. Mas umayos simula nang umalis ka. Sarkastikong sagot niya sa tanong ko. Napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Mabuti naman kung ganon. Ganon din kasi ako. Mas umayos ang buhay ko simula nang maghiwalay tayo. Sana hindi ka na lang bumalik, no? May hinanakit niyang wika sa akin. Kira, alam kong galit ka pa rin sa akin. Kaya nandito ako para humingi ng sorry sa'yo. Maya-maya'y wika ko sa kanya. Para ano pa? Hindi ka na rin naman babalik pa sa akin. Nasasaktan niyang wika. Siguro masaya ka na ngayon kasi nagagawa mo ng mambabae. Pag-aakusapan niya sa akin. Hanggang ngayon pa rin ba ganyan ang iniisip mo sa akin? Kira, para sa iyong kaalaman, wala akong ibang babae. Namumuhay akong mag-isa doon sa Maynila. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ko. Talaga? Nagpatuloy naman ako sa pagkukwento ko ng aking buhay pagkatapos ng hiwalayan namin. Nagpatuloy ako sa pag-aaral, working student ako ngayon. Welder ako kapag araw. Nag-aaral naman ako kapag gabi. Kira, sana hiling ko lang sa'yo. Huwag mo na sana akong pag-isipan pa ng masama. Kahit nung tayo pa hindi pumasok sa isipan ko ang lokohin ka. Kahit minsan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Wala akong kinakalokohang iba maliban sa'yo. Tugon ko. Mahal mo pa rin ba ako, Fidel? Seryosong tanong ni Kira. Huminga lamang ako ng malalim bilang sagot sa kanya. Ano, bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Agad ko namang ibinigay sa kanya ang aking tugon. Sa ngayon hindi ko pa alam. Pag-amin ko kay Kira noon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin ang komunikasyon ko kay Kira at sa anak-anakan ko. Bagamat nakikita kong wala pa rin kaming tsansang magkabalikan sa panahong ito. Ganun pa man ay masaya na rin kami sa kanya-kanya naming buhay at saka medyo natuwa rin ako dahil hanggang ngayon ay single pa rin si Kira. Ewan ko ba pero parang umaasa ako na balang araw ay magkaroon din kami ng second chance. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Tingin nyo ba? Kailangan ko nang ipursu na magkabalikan kaming dalawa. Muli, maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, Fidel.
Maraming salamat kay Fidel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Maring hindi kayo nagkatuluyan sa ngayon ni Kira, ngunit tayaan mo munang ang tadhana ang magsabi kung magkakabalikan ba kayo o hindi. Sa mga oras kasing ito ay obvious na hindi ninyo pa talaga sigurado na mahal ninyo ang isa't isa. Kaya sa ngayon ay ipagpatuloy nyo muna ang inyong pagkakaibigan. Time will tell kung kailan kayo nararapat na magkabalikan. Sa ngayon, Fidel, ay ipagpatuloy mo muna ang iyong pag-aaral at trabaho. Makakatulong ito ng malaki para sa iyong kinabukasan. Gawin mo rin itong pagkakataon para magnilay-nilay kung ano nga ba talaga ang gusto mong tahakin sa iyong buhay. Kapag may mga opportunities na lumapit sa iyo, then go for it. Make the best of your life habang naghihintay ka ng kaliwanagan sa mga nararamdaman mo para kay Kira. Anyway, we wish you good luck. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Yan po ay 7:30 ang airing. Pagkatapos po nito, lipat po kayo sa Kaistorya YouTube channel. At ang Papa Dudut Family na kung saan ay namimigay po kami ng 500 pesos GCash weekly. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa